sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng matatayog na puno at malalawak na palayan ay may isang simpleng bahay kubo na halos kinalimutan na ng panahon. Nakaupo ito sa ibabaw ng isang maliit na burol, napapaligiran ng mga halamang namumunga at makukulay na bulaklak na tila kusang sumisibol sa bawat umaga. Hindi ito marangya, ngunit taglay nito ang kakaibang katahimikan na hindi maipaliwanag ng sinumang mapadpad doon. Doon naninirahan ang mag-asawang Ramon at Luz. Kilalang mababait ang dalawa. Palangiti sila sa bawat makakasalubong, matulungin sa nangangailangan, at hindi kailanman tumangging tumulong kahit kapos din sila sa buhay. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi sila narinig na nagreklamo sa kanilang kapalaran. Si Ramon ay isang masipag na magsasaka. Tuwing madaling araw ay bumabangon siya upang mag-araro ng bukid at mag-alaga ng kanilang munting taniman. Samantalang si Luz naman ay nag-aalaga ng kanilang mga gulay, manok at maliit na hardin sa paligid ng bahay. Subalit may isang bagay na matagal nang pinag-uusapan ng buong baryo. Walang sino man nang pinapapasok ng mag-asawa sa loob ng kanilang bahay kubo. Kapag may bumibisita, sa labas lamang sila pinauupo. Kahit malakas ang ulan o matindi ang init ng araw, hindi nila binubuksan ang pinto para sa kahit sino. Dahil dito ay sari-saring kwento ang kumalat. May nagsasabing may nakatagong kayamanan sa ilalim ng bahay. May naniniwalang may multo raw na naninirahan doon. May ilan namang nagsasabing may matandang kamag-anak silang ikinukubli. Ngunit walang nakaalam ng tunay na dahilan. Hindi rin ito pinapansin ni Ramon at Luz. Para sa kanila, mas mahalaga ang mapayapang pamumuhay kaysa sagutin ang bawat tsismis ng mga tao. Isang umaga, habang nagdidilig si Luz ng kanyang mga halaman, lumapit ang kapitbahay nilang si Aling Pacing. Luz, mahinang tawag nito. Hindi ka ba nagsasawang makarinig ng mga haka-haka tungkol sa bahay ninyo? Ngumiti lamang si Luz. Hayaan mo na sila. Hindi naman lahat ng lihim ay kailangang malaman ng ibang tao. Napailing si Aling Pacing. Kung ako sa iyo, sasabihin ko na ang totoo para matigil na. Darating din ang tamang panahon. Hindi na nagsalita pa si Aling Pacing, ngunit lalo lamang siyang nagtaka. Samantala, habang nasa bukid si Ramon, ay may isang batang lalaki ang lumapit. Mang Ramon, sabi nito, totoo bang may ginto kayo sa bahay? Napatawa si Ramon. Kung may ginto kami, bakit kaya hanggang ngayon ay nagtatanim pa rin ako? Napakamot sa ulo ang bata. Oo nga po. Sa katandaan mo, dagdag ni Ramon, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi laging kumikinang. Hindi na naunawaan ng bata ang sinabi niya, ngunit tumango ito bago tumakbo pa uwi. Lumipas ang mga linggo. Habang lalong lumalakas ang usap-usapan tungkol sa bahay kubo, lalo namang nanatiling tahimik ang mag-asawa. Isang gabi, dumating ang napakalakas na bagyo. Humahampas ang hangin sa mga puno, kumikidlat ang kalangitan, naguunahan ang malalakas na kulog, nagkatakutan ang mga tao sa baryo. Biglang may kumatok sa pintuan ng bahay ni Ramon. Pagbukas niya ay isang matandang lalaki ang kanyang nadatnan. Basang-basa ito sa ulan, halos hindi na makatayo sa ginaw. Maaari ba akong makisilong? Mahina nitong pakiusap. Nagkatinginan sina Ramon at Luz. Hindi sila agad nagsalita. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahang tumango si Luz. Papasukin natin siya. Napatingin si Ramon sa kanyang asawa. Sigurado ka ba? Panahon na marahil.
Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay kubo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may ibang taong papasok sa loob ng kanilang tahanan. Hindi alam ng matanda na ang gabing iyon ang magiging simula ng pagkatuklas sa isang lihim na matagal nang binabantayan ng mag-asawang Ramon at Luz. Isang lihim na kayang baguhin hindi lamang ang kanilang buhay, kundi maging ang kapalaran ng buong baryo. Patuloy ang malakas na pag-ulan habang marahang isinara ni Ramon ang pinto ng kanilang bahay kubo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may ibang taong nakapasok sa loob ng kanilang tahanan. Tumutulo ang tubig mula sa suot ng matandang lalaki habang nanginginig siya sa ginaw. Mabilis na kumuha si Luz ng tuyong tuwalya at isang malinis na kumot. "Narito po," wika niya. "Magpalit muna kayo ng tuyong damit." Naglabas si Ramon ng isa niyang lumang kamiseta at salawal. Bagamat luma na ang mga yon, maayos pa rin at malinis. "Maraming salamat," mahinang sabi ng matanda. "Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo." Ngumiti lamang ang mag-asawa. Hindi nila tinanong kung sino siya o saan siya nanggaling. Alam nilang may mga pagkakataong mas mahalaga ang pagtulong kaysa ang pag-uusisa. Nagsaing si Luz habang naghahanda ng mainit na sabaw na gulay. Maya-maya ay umalingasaw ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain sa buong bahay. Tahimik lamang ang matanda habang kumakain. Halatang matagal siyang hindi nakakain ng maayos. Habang pinagmamasdan siya ni Ramon, napansin niyang kakaiba ang kilos ng matanda. Bagamat mukhang mahina at pagod, matalas pa rin ang kanyang mga mata. Tila sinusuri nito ang bawat sulok ng bahay kubo. Pagkaraan ng hapunan ay nagsimula silang magkwentuhan. "Ako pala si Ramon. Ako naman si Luz." Ngumiti ang matanda. "Maaari ninyo akong tawaging Isko." Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Hindi rin nagtanong ang mag-asawa. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang lumalakas ang bagyo. Biglang isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito ay isang kakaibang tunog ang nagmula sa likurang bahagi ng bahay. Parang may mabigat na bagay na gumulong sa ilalim ng sahig. Napatingin ang matanda sa direksyong iyon. Napansin iyon ni Ramon. "Pasensya na po," sabi niya. "Lumana kasi ang bahay." Ngunit tila hindi naniwala si Isko. Tahimik lamang siyang tumango. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Luz, "Ramon, samahan mo si Mang Isko sa pahingahan." Tumayo si Ramon at tinihatid ang matanda sa maliit na silid na inilaan nila para sa mga hindi inaasahang bisita. Habang naglalakad sila, napansin ni Isko ang isang lumang pintuang yari sa matigas na kahoy sa pinakadulong bahagi ng bahay. May makapal na kadena iyon at malaking kandado. Huminto siya. "Ano ang silid na iyon?" Sandaling natahimik si Ramon. "Isa lamang pong lumang imbakan." Hindi na nagtanong ang matanda. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay sumikat ang araw matapos ang magdamag na bagyo. Naglinis ang buong baryo ng mga natumbang puno at sirang bakod. Tulad ng dati, unang dumating sina Ramon at Luz upang tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Napansin ng mga tao na may kasamang matandang lalaki ang mag-asawa. Agad na nagbulungan ang ilan. Hindi ba't walang pinapapasok sa bahay nila? Bakit siya nakapasok? Ano kaya ang nakita niya? Hindi pinansin ni Ramon ang mga usapan. Samantala, naiwan sandali si Isko sa bahay habang nasa baryo ang mag-asawa. Tahimik niyang nilibot ang loob ng kubo. Wala siyang hinawakan, wala siyang ginalaw, ngunit muli siyang napatigil sa harap ng nakasarang silid. Lumapit siya rito.
Marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa makapal na pintuan. Sa kanyang pagtataka, tila may banayad na init na nagmumula sa loob. Kasabay nito ay may mahina siyang narinig, parang isang tinig. Napakabagal, napakahina, halos hindi marinig. Panahon na ba? Bigla niyang inalis ang kanyang kamay, napaatras siya. Hindi iyon maaaring hangin lamang. Nang makabalik sina Ramon at Luz, nadatnan nilang nakatayo si Isko sa harap ng nakasarang pintuan. Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi nagsalita si Ramon, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Lumapit si Luz. "Mang Isko," malumanay niyang wika. "May mga lihim na hindi pa maaaring buksan." Tumingin ang matanda sa kanilang dalawa. "Alam ko. Ngunit ang lihim na nasa silid na ito ay matagal nang naghihintay ng tamang oras." Biglang nanlaki ang mga mata ni Ramon at Luz. Hindi pa nila kailanman sinabi sa sino man ang tungkol sa silid. Ni minsan ay walang nakaalam. Ngunit paano nalaman ng matanda na may itinatagong lihim ang silid na iyon? Nagbalot ng katahimikan ang buong bahay kubo. At sa labas, muling umihip ang malamig na hangin na tila nagdadala ng isang babalang matagal nang hinihintay. Hindi agad nakapagsalita sina Ramon at Luz matapos marinig ang sinabi ng matandang si Isko. Ang katahimikang bumalot sa loob ng bahay kubo ay tila mas mabigat pa kaysa sa unos na dumaan noong nakaraang gabi. Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si Ramon. "Papaano ninyo nalaman na may lihim ang silid na yan?" Hindi agad sumagot si Isko. Sa halip ay naupo muna siya sa isang lumang bangkong kawayan at tumingin sa bintana. Sa labas ay marahang sumasayaw ang mga dahon ng mga punong tila nakikinig sa kanilang pag-uusap. "Matagal ko na kayong hinahanap." Sa wakas ay wika niya. Nagkatinginan ng mag-asawa. "Hinahanap?" tanong ni Luz. Tumango ang matanda. "Hindi kayo ang unang nagbantay sa bahay na ito." Napakunot ang noo ni Ramon. "Ibig ninyong sabihin, ang bahay na ito ay may kasaysayang mas matanda pa kaysa sa baryong kinatatayuan nito." Lalong tumindi ang kanilang pagtataka. Nagpatuloy si Isko. "Maraming taon na ang nakalipas. May isang mag-asawang pinili upang maging tagapag-ingat ng isang napakahalagang lihim. Hindi sila mayaman, hindi sila makapangyarihan. Pinili sila dahil sa kanilang kabutihan at katapatan." Napayuko sina Ramon at Luz. Naalala nila ang kwento ng yumao nilang lolo na minsang nagsabing, "Darating ang araw na may taong kakatok sa inyong pintuan. Kapag dumating siya, magsisimula ang bagong yugto ng inyong tungkulin." Noon ay inakala nilang isa lamang iyong alamat, ngunit ngayon, unti-unti na iyong nagkakatotoo. "Mang Isko," mahinang tanong ni Luz, "kilala ba ninyo ang aming lolo?" Ngumiti ang matanda. "Hindi lamang kilala. Magkasama kaming nanumpang iingatan ang lihim na nasa silid na iyon." Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Hindi sila makapaniwala. "Ngunit," sabi ni Ramon, "mahigit 30 taon nang pumanaw ang aming lolo." Tahimik na tumango si Isko. "Oo. Kaya ako na lamang ang natitirang buhay na saksi sa pangakong iyon." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Maya-maya ay tumayo si Isko at lumapit sa nakasarang pintuan. Hindi pa ito dapat buksan. Ngunit malapit na ang panahon. Biglang kumatok sa pinto ng bahay. 3 malalakas na katok. Kumatok muli. Pagbukas ni Ramon ay bumungad ang kanilang kapitbahay na si Aling Pesing. "Hala, Ramon!" hingal nitong sabi.
May mga estrangherong dumating sa baryo. Anong kailangan nila? Hindi namin alam, pero nagtatanong sila tungkol sa isang lumang bahay kubo sa gitna ng kagubatan. Napatigil si Ramon. At dugtong ni Aling Pesing, may dala silang lumang mapa. Nagkatinginan sina Ramon, Luz at Isko. Tahimik na isinara ni Ramon ang pinto. Lumapit si Isko sa kanilang dalawa. Dumating na sila. Sino sila? Tanong ni Luz. Mga taong matagal nang naghahanap sa lihim ng bahay na ito. Ano ang pakay nila? Hindi sila naghahanap ng kayamanan, kundi ng kapangyarihang nakatago sa likod ng pintuang iyon. Biglang umihip ang malamig na hangin. Bahagyang gumalaw ang malaking kandado sa lumang pintuan, kahit walang humahawak dito. Kasabay nito ay narinig nilang muli ang mahinang tinig mula sa loob. Malapit na. Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Alam nilang nagsisimula na ang pagsubok na matagal nang hinintay ng kanilang angkan. At sa kabilang dako ng baryo, tatlong estrangherong nakaitim ang nakatanaw sa bahay kubo mula sa malayo. Sa kanilang mga kamay ay naroon ang isang kupas na mapa na may nakaguhit na parehong bahay. Ngumiti ang pinuno nila. Sa wakas, natagpuan na rin natin ang lihim na matagal nang nawawala. Nagmistulang mabigat ang hangin sa buong baryo matapos kumalat ang balitang may mga estrangherong nagtatanong tungkol sa bahay kubo ni Ramon at Luz. Ang mga taga-nayon ay nagtipon-tipon sa plaza, nagbubulungan at nag-iisip kung ano ang tunay na pakay ng mga bagong dating. Samantala, sa loob ng bahay kubo ay tahimik na nakaupo sina Ramon, Luz at Isko. Tanging ang mahinang huni ng mga ibon sa labas ang pumapawi sa katahimikan. Inilabas ni Isko ang isang lumang supot na yari sa balat ng hayop. Maingat niya itong binuksan at inilapag sa mesa ang isang kupas na pergamino. Nanlaki ang mga mata ni Ramon at Luz. Kapareho iyon ng mapang inilarawan ni Aling Pasing. Ito ang ikalawang bahagi ng mapa, paliwanag ni Isko. Ang unang bahagi ay napunta sa maling mga kamay, maraming taon na ang nakalipas. Ang hawak ng mga estranghero ay hindi kompleto, kaya hindi nila mabubuksan ang lihim ng sila lamang. Kung ganoon, tanong ni Ramon, bakit sila narito? Dahil alam nilang ang nawawalang bahagi ay nasa mga tagapagbantay ng bahay kubo. Napayuko si Luz. Kaya pala sinabi ng aming lolo na huwag naming ipagkatiwala ang bahay kahit kanino. Tumango si Isko. Iyon ang huling habilin niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang baryo, tatlong lalaki ang lihim na nagtipon sa ilalim ng isang malaking balete sa gilid ng kagubatan. Ang kanilang pinuno ay si Don Aurelio, isang mayamang mangangalakal na matagal nang naghahanap ng mga alamat tungkol sa nakatagong kapangyarihan. Hindi sapat ang mapa, malamig niyang sabi. Laging may kulang. Lumapit ang isa niyang kasamahan. Natitiyak naming nasa bahay kubo ang nawawalang bahagi. Kung ayaw nila itong ibigay? Bahagyang ngumiti si Don Aurelio. Maraming paraan upang mapasunod ang mababait na tao. Kinabukasan, dumating si Don Aurelio sa bahay ni Ramon, dala ang mamahaling regalo at isang malaking supot ng salapi. Magandang umaga, magalang niyang bati. Lumabas sina Ramon at Luz. Ano po ang maitutulong namin? Nabalitaan kong matagal na kayong nakatira rito. Interesado akong bilhin ang inyong bahay. Napatingin si Ramon sa kanyang asawa bago sumagot. Hindi po ipinagbibili ang bahay na ito. Dinagdagan ni Don Aurelio ang supot ng salapi. Kahit magkano ang halaga. Umiling si Luz.
Hindi po namin ito maipagbibili. Nawala ang ngiti sa labi ng mayamang lalaki. Hindi ba ninyo pag-iisipan? Pasensya na po. Tumalikod si Don Aurelio ngunit bago siya umalis ay lumingon siya sa bahay. Saglit siyang napatitig sa nakasarang silid na tila ba alam niyang naroon ang kanyang hinahanap. Pagkaalis ng mga estranghero, lumabas si Isko mula sa likod ng bahay. Hindi sila titigil. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Luz. Huminga ng malalim ang matanda. Panahon na upang malaman ninyo ang buong katotohanan. Lumapit siya sa lumang pintuan. Mula sa kanyang leeg ay hinubad niya ang isang maliit na tansong susi na matagal niyang itinago. Inilagay niya ito sa kandado, ngunit bago niya ito tuluyang maipasok, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa labas. Mang Ramon, Aling Luz! Tumakbo palabas ang mag-asawa. Humahangos si Aling Pacing. May apoy! Nasusunog ang kamalig sa likod ng inyong bahay. Nagkagulo ang lahat. Habang abala ang mga tao sa pag-apula ng apoy, isang anino ang palihim na lumapit sa bahay kubo. Dahan-dahan nitong itinulak ang pintuan. At sa unang pagkakataon, may isang estrangherong nakapasok sa loob ng tahanan nang hindi nalalaman ni Ramon at Luz. Nagdilim ang kalangitan dahil sa makapal na usok na nagmumula sa nasusunog na kamalig. Nagmamadaling nagigib ng tubig ang mga taga-baryo habang nagtutulungan upang hindi kumalat ang apoy sa mga kalapit na bahay. Si Ramon ang nanguna sa pag-apula ng apoy. Si Luz naman ay tumulong sa pagligtas ng kanilang mga alagang manok at kambing. Sa tulong ng mga kapitbahay, unti-unting humina ang apoy hanggang sa tuluyan itong naapula. Ngunit hindi nila namalayang ang sunog ay isa lamang palang panlilin lang. Habang abala ang lahat sa labas, ang lalaking palihim na pumasok sa bahay kubo ay maingat na nagsiyasat sa bawat sulok. Nakasuot siya ng itim na balabal at halos walang marinig na yabag habang naglalakad. Nang marating niya ang pinakadulong bahagi ng bahay, nakita niya ang lumang pintuang may malaking kandado. Ngumiti siya. Ito na nga, bulong niya. Inilabas niya ang isang lumang susi na dala niya. Umaasang mabubuksan nito ang kandado. Isa, dalawa, 3 ulit niyang sinubukan. Ngunit hindi ito gumana. Sa halip ay biglang umilaw ng bahagya ang mga ukit sa pintuan. Kasabay nito ay umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Napaatras ang lalaki. Biglang narinig ang isang malalim na tinig na tila nagmumula sa kabilang panig ng pintuan. Hindi ka karapat-dapat. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Muling sinubukan niyang buksan ang kandado, ngunit sa pagkakataong iyon ay tila may isang hindi nakikitang puwersang nagtulak sa kanya. Malakas siyang bumagsak sa sahig. Mabilis siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng bahay bago pa makabalik ang mag-asawa. Ilang sandali pa ay bumalik sina Ramon, Luz at Isko mula sa kamalig. Pagpasok nila sa bahay ay agad na napansin ni Isko ang kakaibang pakiramdam. May pumasok dito, seryoso niyang sabi. Nagulat sina Ramon at Luz. Paano ninyo nalaman? Lumapit ang matanda sa lumang pintuan. May bakas ng gasgas ang kandado. May mayapak din ng putik sa sahig. Hinanap nila ang silid. Napayuko si Ramon. Tama kayo, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lihim. Tahimik na lumapit si Luz sa pintuan at marahang hinaplos ang kahoy nito. Maraming taon na naming binabantayan ang lihim na ito. Ngunit pakiramdam ko ay malapit nang matapos ang aming katahimikan. Tumango si Isko. At kapag dumating ang araw na yon, kailangan ninyong maging matatag.
Kinabukasan, ipinatawag ni Don Aurelio ang kanyang mga tauhan. Ano ang nangyari? Malamig niyang tanong. Napayuko ang lalaking sumubok pumasok sa bahay. Hindi ko po nabuksan ang pintuan. Bakit? Parang may kapangyarihang nagbabantay rito. Nagdilim ang mukha ni Don Aurelio. Ibig sabihin, totoo ang alamat. Tumayo siya at tumingin sa lumang mapa. Kung hindi natin mabuksan sa lakas, hahanapin natin ang taong may hawak ng tunay na susi. Sa kabilang dako, habang papalubog ang araw, inilabas ni Isko ang maliit na tansong susi na matagal niyang itinago. Iniabot niya ito kay Ramon. Panahon na upang ipagkatiwala ko ito sa iyo. Nagulat si Ramon. Hindi pa ako handa. Walang sino man ang lubos na handa sa tungkuling ito, ngunit ikaw ang napili. Marahang tinanggap ni Ramon ang susi. Pagkahawak niya rito, biglang nagliwanag ang mga ukit sa lumang pintuan. Unti-unting umuga ang buong bahay kubo at mula sa loob ng nakasarang silid ay muling narinig ang mahiwagang tinig. Malapit na ang oras. Nagkatinginan sina Ramon, Luz at Isko. Alam nilang ang lihim na matagal nilang iningatan ay malapit nang mabunyag at kasabay nito ay ang pinakamapanganib na pagsubok sa kanilang buhay. Hindi pa tuluyang humuhupa ang pagyanig ng bahay kubo nang muling bumalik sa katahimikan ng paligid. Mahigpit na hawak ni Ramon ang tansong susi, habang si Luz ay nakatanaw sa lumang pintuang tila unti-unting nabubuhay dahil sa maningning na mga ukit nito. Huminga ng malalim si Isko. Panahon na upang malaman ninyo ang katotohanang matagal nang itinago ng inyong angkan. Tahimik na tumango ang mag-asawa. Dahan-dahang lumapit si Isko sa lumang pintuan. Kinuha niya ang susi mula kay Ramon at marahang ipinasok ito sa kandado. Isang mahinang kalansing ang narinig. Ngunit hindi pa niya ito iniikot. Hindi pa natin ito bubuksan, wika niya. Kapag nabuksan ang silid na ito, wala nang paraan upang maibalik ang lahat sa dati. Napatingin si Luz sa matanda. Kung ganoon, bakit ngayon? Dahil alam na ng ating mga kalaban ang kinaroroonan ng lihim. Mas ligtas na malaman ninyo ang katotohanan kaysa manatili kayong walang kaalaman. Mula sa bulsa ng kanyang lumang Amerikana ay inilabas ni Isko ang isang maliit na kahong kahoy. Kupas na ito at may nakaukit na parehong simbolong nasa pintuan. Pagbukas niya rito ay lumitaw ang isang lumang sulat. Maingat niya itong iniabot kay Ramon. Nakasulat dito ang sulat kamay ng kanyang yumaong lolo. Sa sino mang magmamana ng bahay na ito, tandaan mong ang tunay na lihim ay hindi ginto, hindi hiyas at hindi kapangyarihan. Ito ay isang panatang ipinagkatiwala sa ating angkan. Ang pangalagaan ng isang bagay na maaaring magdala ng kabutihan o kapahamakan depende sa puso ng hahawak nito. Nang mabasa iyon ni Ramon ay napaluha siya. Hindi niya akalaing ang sulat na matagal nang hinahanap ng kanyang lolo ay nasa pangangalaga pala ni Isko. Lolo, mahina niyang bulong. Biglang may malakas na katok sa pintuan ng bahay. Sunod-sunod. Halos wasakin nito ang kawayan. Nagkatinginan silang tatlo. Lumabas si Ramon. Sa labas ay nakatayo si Don Aurelio kasama ang ilan niyang tauhan. Hindi na siya nakangiti. Ramon, malamig niyang sabi, huling pagkakataon na ito. Ibigay ninyo sa akin ang nasa loob ng silid. Pasensya na, ngunit wala kaming maibibigay.
Tandaan mo ang sagot na yan. Tumalikod si Don Aurelio. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay sinabi niya, "Kapag muling sumikat ang araw, babalik ako at hindi na ako makikiusap." Tahimik silang nanood habang papalayo ang mga estranghero. Pagpasok nila sa bahay ay nagsalita si Isko. "Wala na tayong panahon." Muli niyang inilapit ang susi sa kandado. Sa pagkakataong ito ay marahan niya itong iniikot. Kelaiki. Unti-unting bumukas ang lumang pintuan. Hindi ginto ang bumungad, hindi rin mga mamahaling alahas. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang lumang batong pedestal. Nasa ibabaw nito ang isang maliit na kahong yari sa nara, nababalutan ng puting tela na hindi man lamang tinablan ng panahon. Sa paligid nito ay nakasabit ang mga lumang larawan ng mga naunang tagapagbantay ng bahay kubo. Isa sa mga larawang iyon ay ang lolo ni Ramon. Tahimik na lumuhod ang mag-asawa. Ngayon, wika ni Isko, nagsisimula pa lamang ang tunay ninyong tungkulin. Habang nakatingin sila sa mahiwagang kahon, hindi nila namalayang sa labas ng bahay ay may isang pares ng matang lihim na nagmamasid mula sa dilim. Narinig na nito ang pagbukas ng pintuan at alam niyang sa wakas ay nabuksan na rin ang lihim na matagal niyang hinintay. Mabigat ang katahimikang bumalot sa lihim na silid. Ang mahinang liwanag na nagmumula sa maliit na kahong nakapatong sa batong pedestal ay tila nagbibigay buhay sa bawat sulok ng silid. Hindi agad lumapit sina Ramon at Luz. Bagamat matagal na nilang inaasam na malaman ang katotohanan, dama nilang ang anumang nasa loob ng kahon ay may malaking pananagutan. Lumapit si Isko at marahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahon. "Ito ang ipinagkatiwala sa ating angkan maraming salinlahi na ang nakalipas," mahina niyang sabi. "Hindi ito dapat mapunta sa taong sakim o gahaman." Dahan-dahan niyang inalis ang puting telang nakabalot dito. Lumitaw ang isang kahongyari sa matigas na nara, may mga ukit na palayan, ilog, bundok at isang maliit na bahay kubo. Sa gitna nito ay may simbolong kapareho ng nakaukit sa lumang pintuan. "Ramon," wika ni Isko, "ikaw ang susunod na tagapagbantay. Ikaw ang magbubukas nito." Nagatubili si Ramon. "Paano kung hindi ako karapat-dapat?" Ngumiti si Isko. Ang taong nagtatanong kung karapat-dapat siya ay kadalasang higit na karapat-dapat kaysa sa taong naniniwalang nasa kanya na ang lahat. Huminga ng malalim si Ramon. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay walang ginto, walang mamahaling hiyas, at walang anumang sandata. Isang lumang aklat lamang na nababalutan ng balat ng kahoy. Kasama nito ang isang maliit na kristal na kumikislap sa banayad na bughaw na liwanag. Nang hawakan ni Ramon ang aklat, kusa itong bumukas. Sa unang pahina ay nakasulat, "Ang tunay na kayamanan ng bahay na ito ay hindi maaaring angkinin. Ito ay kapangyarihang nagbibigay ng kasaganaan sa lupa at buhay sa sinumang may pusong tapat. Ngunit kapag ginamit para sa kasakiman, mawawala ang biyaya at sasapit ang kapahamakan." Napaluha si Luz. "Kaya pala hindi kailanman yumaman ang ating pamilya sa salapi," bulong niya. Tumango si Isko. "Dahil hindi iyon ang layunin ng biyayang ito. Ang tungkulin ninyo ay pangalagaan ang lupa, tulungan ang nangangailangan, at huwag hayaang maagaw ng kasamaan ang lihim." Biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag mula sa labas. Kasunod nito ang marahas na pagtulak sa pintuan ng bahay kubo. "Buksan ninyo!" sigaw ni Don Aurelio. Sunod-sunod ang hampas ng kanyang mga tauhan sa pintuan. Nanginig ang buong bahay. Napatingin si Ramon sa mag-asawa at kay Isko. "Ano ang gagawin natin?"
Kalmadong isinara ni Isko ang aklat at ibinalik ito sa kahon. Hindi nila dapat makuha ito. Mabilis nilang isinara ang lihim na silid. Ngunit bago tuluyang sumara ang pintuan, napansin ni Luz ang isa pang makitid na daanang yari sa bato sa likod ng pedestal. "Isko!" bulalas niya. "May lagusan." Tumango ang matanda. Iyon ang lihim na daanan ng mga unang tagapagbantay. Kung dumating ang oras ng panganib, doon kayo daraan. Bago pa sila makapagpasya, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Boom! Bumigay ang pangunahing pintuan ng bahay kubo. Pumasok si Don Aurelio at ang kanyang mga tauhan. Ngunit huli na sila. Nakasara na muli ang lihim na silid at walang bakas ng kahong kanilang hinahanap. Ngumiti si Don Aurelio. "Hindi bale. Alam kong narito lamang ang lihim." At nagsimula siyang maghalughog sa bawat sulok ng bahay kubo habang sina Ramon, Luz at Isko ay tahimik na naghahanda sa pinakamahalagang pasyang magbabago sa kanilang buhay. Marahas na sinalakay ni Don Aurelio at ng kanyang mga tauhan ang bawat sulok ng bahay kubo. Binaligtad nila ang mga mesa, binuksan ang mga baul, at sinira ang ilang kagamitang yari sa kawayan, ngunit wala silang nakita ni katiting na palatandaan ng hinahanap nilang lihim. Samantala, sa likod ng nakasarang lihim na silid, mabilis na kumilos sina Ramon, Luz at Isko. "Sumunod kayo sa akin," mahinang utos ni Isko. Tinulak niya ang batong pedestal. Sa una ay tila hindi ito gagalaw, ngunit nang sabay-sabay silang tumulong ay dahan-dahan itong umusog. Lumitaw ang isang makitid na lagusang pababa sa ilalim ng bahay kubo. Malamig ang hanging nagmumula rito at amoy lupa ang paligid. Ang lagusang ito, paliwanag ni Isko, ay ginawa ng ating mga ninuno bilang daan ng mga tagapagbantay kapag dumating ang oras ng matinding panganib. Mahigpit na niyakap ni Luz ang kahongyari sa Nara habang maingat silang bumababa. Sa itaas, patuloy ang galit ni Don Aurelio. "Hanapin ninyo," sigaw niya. "Hindi sila maaaring mawala ng basta-basta." Isa-isang sinuri ng kanyang mga tauhan ang sahig at dingding ng bahay, ngunit wala silang natuklasan. Habang naglalakad sa madilim na lagusan, napansin ni Ramon ang mga lumang ukit sa pader. Ipinakikita ng mga ito ang mga muka ng mga naunang tagapagbantay ng bahay kubo, kabilang ang kanyang lolo. "Napakarami na pala nilang nagsakripisyo," bulong niya. Tumango si Isko. Ang bawat tagapagbantay ay may iisang tungkulin. Ingatan ang lihim at huwag hayaang magamit ito sa kasamaan. Matapos ang mahabang paglalakad, narating nila ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay may malinaw na bukal na walang tigil sa pagdaloy. Sa tabi ng bukal ay may isang lumang altar na yari sa bato. Lumapit si Isko at inilagay ang kahong yari sa Nara sa ibabaw ng altar. Biglang nagliwanag ang maliit na kristal sa loob ng kahon. Unti-unting luminaw ang tubig ng bukal hanggang sa maging tila salamin. Sa tubig ay lumitaw ang larawan ng isang matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. "Lolo," ngumiti ang matanda sa larawan. "Kung nakikita ninyo ito, nangangahulugang dumating na ang panahong haharapin ninyo ang pinakamabigat na pagsubok ng ating angkan." Tahimik na nakinig ang tatlo. Ang lihim ng bahay kubo ay hindi lamang isang kayamanan. Ito ang puso ng biyayang nagbabantay sa ating lupain. Hanggat ito ay nasa kamay ng mabubuting tao, mananatiling masagana ang baryo.
Huminto sandali ang tinig. Ngunit kapag napunta ito sa taong sakim, matutuyo ang bukirin, mawawala ang mga ani, at daranas ng matinding paghihirap ang buong bayan. Napayuko sina Ramon at Luz. Ngayon lamang nila lubos na naunawaan ang bigat ng kanilang pananagutan. Biglang naglaho ang larawan sa tubig. Kasabay nito ay narinig nila ang malakas na pagyanig ng lupa. Sa itaas, natuklasan na ni Don Aurelio ang lihim na pintuan sa ilalim ng pedestal. Ngumiti siya habang nakatanaw sa madilim na lagusan. Sa wakas, hindi na kayo makakatakas. Isa-isa niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bumaba sa lagusan. Habang papalapit ang kanilang mga yabag, mahigpit na hinawakan ni Ramon ang kahungyari sa Nara. Alam niyang ang susunod na mangyayari ang magpapasya sa kapalaran ng kanilang pamilya at ng buong baryo. Lalong lumakas ang yabag ng mga tauhan ni Don Aurelio habang papalalim sila sa lihim na lagusan. Ang liwanag ng kanilang mga sulo ay unti-unting sumilip sa malawak na silid sa ilalim ng lupa. Tahimik na tumayo sina Ramon, Luz at Isko sa harap ng altar. Mahigpit na hawak ni Ramon ang kahungyari sa Nara, habang si Luz ay nananalangin na malampasan nila ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang buhay. Maya-maya ay dumating si Don Aurelio. Nang makita niya ang altar at ang kahon, nagningning ang kanyang mga mata. Sa wakas, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit, "Napakaraming taon kong hinanap ang lihim na ito." Humarang si Ramon. "Hindi mo ito maaaring kunin." Ngumisi si Don Aurelio. "At sino ang pipigil sa akin? Isang hamak na magsasaka?" Tumayo si Isko sa tabi ni Ramon. "Ang kapangyarihang nasa kahong iyan ay hindi kailanman susunod sa taong sakim." Hindi nakinig si Don Aurelio. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dakpin ang tatlo. Agad silang sumugod. Ngunit nang tumapak ang unang tauhan sa harap ng altar, biglang nagliwanag ang buong silid. Umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig. Tanging ang may pusong tapat ang maaaring lumapit. Nagulat ang lahat. Biglang umatras ang mga tauhan ni Don Aurelio nang maramdaman nilang tila may hindi nakikitang puwersang humaharang sa kanila. Ngunit hindi nagpatalo si Don Aurelio. Siya mismo ang lumapit sa altar. Inunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang kahon. Sa sandaling mahawakan niya ito, biglang nagliwanag ang maliit na kristal. Kasabay nito ay umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng silid. Napasigaw si Don Aurelio habang tila may puwersang nagtutulak sa kanya palayo. Bumagsak siya sa sahig. Nabitawan niya ang kahon. Tahimik na lumapit si Ramon at muling kinuha ito. Unti-unting humupa ang liwanag. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Ang biyaya ay hindi gantimpala sa kasakiman. Ito ay pananagutan ng taong marunong maglingkod. Napayuko si Don Aurelio. Ngayon lamang niya naunawaan na hindi salapi o kapangyarihan ang tunay na kayamanan ng bahay kubo. Lumapit si Ramon sa kanya. "Hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang magbago." Napaluha si Don Aurelio. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naalala niya ang kanyang payak na kabataan. Ang panahong pinangarap lamang niyang magkaroon ng sapat na pagkain para sa kanyang pamilya. Ngunit habang yumayaman siya, unti-unti ring naghari sa kanyang puso ang kasakiman. Humarap siya kina Ramon at Luz. "Patawarin ninyo ako." Tahimik na tumango ang mag-asawa. Sa sandaling iyon ay unti-unting lumiwanag ang tubig sa bukal. Nawala ang mabigat na pakiramdam sa buong silid. Ngunit nagsalita si Isko. "Hindi pa tapos ang lahat.
Lumipas na ang panahon ng aking tungkulin. Napatingin sina Ramon at Luz sa matanda. Ngumiti siya. Panahon na upang kayo naman ang maging ganap na mga tagapagbantay ng lihim. Marahang inilagay ni Isko ang kanyang kamay sa balikat ni Ramon. Ingatan ninyo ang biyayang ito. Ipagpatuloy ninyo ang panatang sinimulan ng inyong mga ninuno. Tahimik na tumango ang mag-asawa. Alam nilang simula pa lamang ito ng kanilang bagong buhay. Isang buhay na iniaalay sa pag-iingat ng lihim na magbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang balitang sinalakay ang bahay kubo ni Ramon at Luz ay kumalat sa buong lugar, ngunit walang sino man ang nakaalam ng tunay na nangyari sa loob ng lihim na silid. Pinili ng mag-asawa na manatiling tahimik. Alam nilang ang lihim ay hindi dapat maging dahilan upang hangaan sila ng mga tao. Ang pinakamahalaga ay nanatiling ligtas ang biyayang ipinagkatiwala sa kanilang angkan. Si Don Aurelio naman ay hindi na muling bumalik na may masamang hangarin. Tinupad niya ang kanyang pangakong magbabago. Ipinagbili niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian at ginamit ang salapi upang ipagawa ang sirang tulay ng baryo, ayusin ang paaralan at tulungan ang mga magsasakang nawalan ng ani. Unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa kabutihang naibabahagi sa kapwa. Samantala, si Mang Isko ay naghanda na sa kanyang pag-alis. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, tinawag niya sina Ramon at Luz sa harap ng bahay kubo. "Natupad ko na ang aking tungkulin," sabi niya. "Ngayon, kayo na ang mga ganap na tagapagbantay ng lihim." Lumuhod sina Ramon at Luz bilang paggalang. "Hinding-hindi namin bibiguin ang panatang iniwan ng aming mga ninuno." Buong puso nilang tugon. Ngumiti si Isko. Iyan ang nais kong marinig. Iniabot niya kay Ramon ang lumang aklat at ang maliit na kristal. Ang mga ito ay hindi simbolo ng kapangyarihan. Paalala ang mga ito na ang bawat biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Mahigpit na tinanggap ni Ramon ang mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, tahimik na naglakad si Isko patungo sa kagubatan. Hindi na siya lumingon. Habang papalayo siya, tila nilamon siya ng makapal na hamog hanggang sa tuluyan na siyang hindi na nakita. Mula noon ay wala nang nakaalam kung saan siya nagtungo. Lumipas ang mga buwan. Mas lalong naging masagana ang mga bukirin sa paligid ng baryo. Dumami ang ani ng palay at gulay, umapaw ang malinaw na tubig sa mga batis, at bihira ng dumanas ng tagtuyot ang kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang ito, hindi nagbago ang pamumuhay ni Ramon at Luz. Patuloy silang nanirahan sa kanilang simpleng bahay kubo. Patuloy silang nagtanim, nag-alaga ng hayop, at tumulong sa sino mang nangangailangan. Hindi nila ipinagyabang ang lihim na kanilang binabantayan. Para sa kanila, ang kabutihan ay hindi kailanman nangangailangan ng papuri. Tuwing sasapit ang gabi, marahang binubuksan ni Ramon at Luz ang lihim na silid upang tiyaking ligtas ang aklat at ang kristal. Hindi nila ito ginagamit para sa pansariling kapakinabangan. Sa halip, pinananatili nila ang kanilang panata, ang maging tapat, mapagkumbaba, at mapagmahal sa kapwa. Sa paglipas ng mga taon, tumanda ang mag-asawa. Ngunit bago pa man sila tuluyang pumanaw, napili na rin nila ang susunod na magbabantay sa lihim.
Isang ulilang batang lalaki na kanilang inampon dahil sa kanyang kabutihan, katapatan at malasakit sa kapwa. Ipinasa nila rito ang aral na minsang itinuro sa kanila ni Mang Isko. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang bagay na maaaring itago sa isang kahon. Ito ay ang pusong marunong magmahal, maglingkod, at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. At mula noon, nanatiling nakatayo ang lumang bahay kubo sa gilid ng kagubatan. Sa paningin ng marami, isa lamang itong payak na tahanan ng isang simpleng mag-asawa. Ngunit para sa mga tunay na nakauunawa sa halaga ng kabutihan, ang bahay kubo ay naging sagisag ng katapatan, sakripisyo, at pag-asang ipinapasa sa bawat salinlahi. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o kapangyarihan. Ang pinakadakilang kayamanan ay ang malinis na puso, katapatan sa tungkulin, at kahandaang tumulong sa kapwa. Ang taong ginagamit ang kanyang mga biyaya para sa kabutihan ay nagiiwan ng pamana na higit na mahalaga kaysa anumang kayamanang materyal. Wakas